Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po sa Panginoon. Salamat po Pastor Ed sa pagtitiwala muli na tumayo dito sa likod ng pulpito ng CBBC San Pedro. Amen? BHBC nasa isip ko. Salamat sa Panginoon. At alam nyo, pag graduate ka sa BHBC, isa sa pangarap dapat ng BHBC graduate, sa isang araw ay tatayo ka sa likod ng pulpito na dito tayo hinubog nung araw. Amen? It's a very fulfilling. Kaya salamat po, Pastor, and salamat po CBBC San Pedro Laguna members sa ministry po dito sapagkat kayo po ay blessing sa amin at blessing din po sa gawain sa Urdaneta City. Kung ano pong tinuro nyo sa amin dito ay siya lang naman ang aming ipinagpapatuloy doon. So panalangin nyo po kami sa darating po na August 10 ay we're going to celebrate the church anniversary. Pastor, at biyaya ng Panginoon ay 10 years as a church. And existing po yun doon, 20 years na kasi nag-10 years po kami as a mission. Salamat po sa Panginoon. Alright? So, tayo po ituming lahat and let's open the Bible in the book of Hebrews chapter 11. So, salamat sa Panginoon sa vision, sa program na meron tayo that we have, ito yung faith that drives in 2005. Amen? So ito talaga yung magdadrive sa atin. Amen? Pananampalataya sa Diyos. Kung ano man po ang ating ginagawa, pananampalataya ang siyang nagtutulak, pananampalataya ang siyang nagkukontrol sa atin, sa Diyos, para tayo po'y gumawa ng nakabangabagay na nakakalugod sa Panginoon. Amen? Let's turn the Bible, Hebrews chapter 11, verse number 1, hanggang verse number 11. Basahin po natin Hebrews chapter 11, verse number 1 hanggang verse number 11. Let us read responsibly. Kung nakuha na po, say amen. Amen. Verse number 1, the Bible says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Verse number 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Verse number 5, by faith Enoch was translated that he should not see death. It was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. By faith, Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse number 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Now, nice ko pong pansinin yung verse number 13. Look at this. These all died in faith. Amen? So, pare-parehas sila namatay sa pananampalataya. Amen? So tayo po manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe ng salita niyo po ninyo ngayong gabi, na ito pong mensaheng ito ay maging challenge sa bawat isa, na mas lalo po naming pahalagahan ang pananampalatayang meron kami na natanggap mula po sa iyong salita. Salamat po Diyos sapagkat ang pananampalatayang aming pinanghawakan ngayon ay totoo mula po sa iyong salita, at salamat po sa mga forefathers and also sa mga naunang mananampalataya, mga pastors na kung saan ay ang pananampalatayang ito
ay patuloy na ipinasa sa amin, and ito po ay hanggang ngayon dala-dala po namin upang sa gayon ito po ang mag-drive sa amin sa mga bagay na gagawin po namin na nakakalugod po sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, ngayong gabi na kayo pang kumilos sa bawat isa sa amin. We ask the working power of the Holy Spirit. Please, Lord, i-bless niyo po kami, na uwi po kami, na meron kaming desisyon na gagawin sa aming mga buhay. Dalahin ko rin po, Diyos, na kakuy iyo pong kapuspusan ng iyo pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Gawin niyo po kong pagpapala sa mga anak niyo pong ito. Ilagak niyo po sa aking puso, sa aking isipan, sa aking labi, ang nararapat na mensaheng nakakailanganin po namin. And I promise, O God, I will give all the glory to Thy name and forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And you may now be seated, please. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Now, dito po sa ating binasa ay makikita po natin yung salitang faith. Amen. So ulit-ulit na binanggit po yan. Now, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay nakarating sa tamang pananampalataya. Amen. At now, pag binasa po natin ang Bible, ay ang Biblia po ay nagbibigay ng pinakakahulugan ng pananampalataya. Amen? Now, what is faith? Ang sabi ng Bible sa verse number 1 in Hebrews chapter 11, verse number 1, now faith is the substance of things so for the evidence of things not seen. Amen? So this is what is faith. Amen? Ang pananampalataya ay pinanggagalingan ng lahat ng bagay na ating inaasahan at mga ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Pero nangyayari sapagkat ito'y gawa ng Diyos. Amen? At pag sinabi din pong faith, it is a firm belief in the veracity of God. Amen? Pag sinabi pong veracity, the truthfulness of God. Amen? Yung reliability ng Diyos. Ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen? Sapagkat alam natin sa Diyos ay walang imposible. Amen? Kayang gawin ng Panginoon ng lahat. At magpapasalamat tayo kay naniniwala na lahat po tayo bilang Kristiyano, our Christian life starts in the faith to God. Amen? Lahat po tayo ay nagsimula ang ating buhay Kristiyano sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Lahat tayo naligtas sa pananampalataya. Amen? Amen? Wala naman siguro dito naligtas because of religion. Wala siguro nariligtas dito sa magitan ng mabuting gawa. But we got saved, the Bible says in Ephesians chapter 2, verse number 8, for by grace are you saved through faith. Amen? Amen. At ang pananampalatayang meron tayo ngayon, tandaan po natin, hindi po sa atin ang galing. Ito'y sadyang bigay sa atin ng Diyos. Amen? When we hear the Word of God. Amen? Ako'y naniniwala, lahat tayo dito nagsimula. Nagsimula tayo, nagtiwala sa Diyos when we heard the Word of God. Amen? Now, let's turn the Bible, Ephesians chapter 1, verse number 13. Dito po tayo lahat nagsimula. Amen? Ang pananampalataya, galing po yan sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita na ating narinig. Ephesians chapter 1, verse 13, in whom ye also trusted. Amen? Okay, so sabi ng Bible, in whom you also trusted after that ye heard the word of truth. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng mananampalataya nagsimula na nagtiwala, nanampalataya sa Diyos pagkatapos natin marinig yung salita ng katotohanan. Amen? And what is the word of truth? What's the word of the truth? The gospel of your salvation. Amen? It is the message that Christ died, buried, and resurrected. Amen? That's why I strongly believe that the gospel, it means the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Diyan tayo lahat nagsimula, mga kapatid. Amen? Nung narinig natin ang salita ng Diyos na si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon Kristo at tinanggap natin siya sa puso natin bilang tagapagligtas. Amen? Doon nagsimula ang lahat. Kayo po may nakikinig. Kaya nga po mga kapatid, ang ating buhay Kristiyano ay nagsimula sa pananampalataya sa Diyos. And faith comes when we hear the word of truth. Amen. Ngunit ang pananampalatayang ito ay kailangan ma-establish. Amen? Kailangan patuloy na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen? At ang Diyos ay nagbigay
ng pamamaraan kung paanong pananampalataya will come, amen, na darating sa isang tao. Kailangan natin makinig lagi ng salita ng Diyos. Amen? Nasabi ko ng Bible sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pagkikinig ng salita ng Diyos ay mahalaga po yan sa ating pananampalataya because every time you hear the Word of God, faith comes. Amen? Kaya nga po, kung meron man tayong i-desire, meron tayong ipag-pray sa Panginoon, tularan natin yung mga disciples. In Luke chapter 17, verse number 5, what they prayed, what they asked the Lord Jesus Christ, they said, sabi na, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Amen? Kayo po may nakikinig. Ang iba, ang panalangin, Lord, increase my salary. Increase my height. Amen? Increase my resources. Increase my riches. No. The greatest prayer and desire of every Christian is increase my faith. And to increase our faith, we need to listen. Hear the Word of God. Kaya tingnan nyo, maraming Kristiyano na nagiging weak sa pananampalataya. Bakit? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi nagdi-devotion. Amen? Higit sa lahat, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Nakaupo, pero hindi nakikinig. Amen? Kaya nga po, we need the Word of God. At pasalamat tayo sa simbahang ito. Amen? Nasa iyo na lang kung hindi talaga lalago at titibay yung pananampalataya mo rito eh. Pagkagising mo, may salita ng Diyos. Amen? Pag pumunta ka sa mga meetings, may salita ng Diyos. Lalo na mga Bible student, araw-araw may salita ng Diyos. Amen? So, hindi, mga kapatid, nasa iyo na lang kung hindi titibay ang pananampalataya mo. Amen? So, kailangan po natin, mga kapatid, na mabigyan ng pansin ang pananampalataya na ating tinatanggap sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ng simbahan. Na sa simbahan, lagi natin naririnig ang salita ng Diyos. And we should thank God because God gave us a pastor, amen? Na may burden at hindi tumitigil na mangaral ng salita ng Diyos. Why? Because we need the Word of God. Because when the Word of God is preached, darating ang pananampalataya sa isang tao. Kaya sabi ng Bible in Jeremiah 3:15, I will give you pastors, amen? According to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Pasalamat tayo dito. Sariwa at daging may salita ng Diyos. Amen? Nasa iyo na lang kung ang pananampalataya mo ay hindi ma-establish. Amen? Kaya itong ating theme ay faith that drives in 2005. Now, tanungin ko po, tama? 2025. Amen? Mukha yatang pabalik ako. Pero tanungin kita, kapatid, ngayong gabi. Saan ka dadalhin ng pananampalatayang sinasabi mo? Saan ka dadalhin ng pananampalataya mo sa Diyos? Because dito sa ating binasa, sa Hebrews chapter 11, amen, ay makikita po natin kung saan sila dinala ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Now tonight, I'm going to preach a message entitled, Faith That Drives Us. Faith that drives us. Ibig sabihin, yung pananampalataya, amen, kayo ba nakikinig? Pananampalataya na magpapatakbo sa atin. Amen? Alam nyo, yung nagpapatakbo sa atin, yung tumutulak sa atin, na gumawa ng isang bagay na nakakalugod sa Diyos o maging sa gawain ng Panginoon, you know why? Alam nyo kung ano? Pananampalataya mo sa Diyos. Mahirap po kasi gumawa ng isang bagay na gaya-gaya lang. Make it sure, ano man ang gagawin mo para sa Panginoon, it is your faith that drives. Amen? Pag sinabi pong drive ko, yung magkukontrol sa'yo, magtutulak sa'yo, magdadala sa'yo sa isang bagay na dapat na gagawin mo sa Panginoon. Amen? Kayo ba nakikinig? So faith that drives. So what faith does? Ano ba ang nagagawa kasi ng pananampalataya? Sapagkat ang usapin po sa buhay Kristiyano ay pananampalataya. Tama po, amen?
ang pinaka-bottom line ng lahat ng ito ay pananampalataya sa Diyos. That's why the most important na bagay na pinakamalaga na bagay na pinakamalaga sa isang tao ay yung tamang pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag tama ang iyong pananampalataya, magiging tama ang iyong direksyon, magiging tama ang iyong destinasyon. Amen? Kaya mali ang kanilang ginagawa kasi mali ang pananampalataya. And we strongly believe that our faith is right. Amen? That's why what we are doing for God is right. Now, what faith does? Una po, makikita natin dyan sa verse, look at the Bible says in verse number 4. Hebrews chapter 11, verse number 4, by faith. Amen? That's the word, by faith. Sa pananampalataya, Abel, what? Offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Amen? By which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. Now, makita po natin dito what faith does. Number one, faith drives us to worship. Faith drives us to worship. Now, makikita po natin dito si Abel. Si Abel po ay nag-offer sa Diyos. Anong klaseng offering? An excellent sacrifice. The best. So why Abel offered an excellent sacrifice, an excellent offering? Amen? Ano yung pinaka-bottom line? What drives to Abel na magbigay ng pinaka-the best na offering sa Panginoon? His faith. Tama? Pananampalataya. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Amen? Are you listening? Ibig sabihin, kaya nga pamatay, we can worship God, amen, through singing, through serving, through giving. Amen? Pwede yun nating sambahin ng Diyos. Actually, sa ating pananambahan, yun ang ginagawa natin. Amen? We sing to the Lord. Amen? We serve God. Sa ating pananambahan, we give an offering. That's why part of our worship to God is giving an offering. Are you listening? Kaya ang iba, nalulungkot pag-offering na. Hindi nyo ba alam, hindi pwedeng mawala ang pagbibigay sapagkat yan ay bahagi ng pananambahan sa Diyos? And alam nyo, hindi yung problema ang pagbigay ng offering sa Panginoon as long as you have faith in God. Look at Abel. Si Abel po, siya po ay naghandog sa Diyos ng kanyang offering. Amen? At naging kalugod-lugod sa Panginoon at the best sapagkat ang nag-move sa kanya, nag-drive sa kanya to do an excellent sacrifice for God ay yung pananampalataya niya sa Diyos. Amen? Yung kanyang firm belief sa Diyos. Are listening? Kaya nga dito makikita natin, may ibang application ito. But ang gusto ko pong tutukan dito, yung pananampalataya ni Abel na nag-drive sa kanya patungo sa pagsamba sa Diyos. Kaya nga kung may pananampalataya ka sa Panginoon, amen? Pwede mong ibigay ang pinaka-the best. Hindi yung tira-tira. Amen? Hindi yung gusto mo lang. Kundi yung the best para sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, yung mga Kristiyanong buo ang pananampalataya sa Diyos, kaya niyang ibigay lahat-lahat. Amen? Are listening? Yung pinaka-the best. Ang usapin sa pagbibigay ay hindi halaga. Ang usapin sa pag-offering ay hindi pa usapin yung amount. Ang usapin dito ay pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Tandaan po natin, faith drive us to worship. Now, ano po ibig sabihin ng worship? Worship is the act of showing reverence, showing your adoration and honor to God. At tandaan po natin, worship is an expression of faith in God. Hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka sa Diyos na hindi ka magsasamba. Kaya nga ang pagsamba sa Diyos, hindi po yung kabigatan sa mananampalataya.
Hindi po issue kung malayo o malapit o umuulan o hindi umuulan. Ang malaga dito, ang usapin kung may pananampalataya ka sa Diyos, it is your faith that drives you to worship God. Kaya imposible sa totoong mananampalataya hindi magsimba. Kahit hindi mo na yan yayain, kahit hindi mo na yan pilitin, yan ay magkukusa because worship is an expression of your faith in God. Now, tinan niyo po, may account niya sa Bible. Nung nanampalataya siya, ang response niya, sinamba niya ang Diyos. Buksan natin. Let's turn the Bible. Amen? Kayo ba ba nakikinig? John chapter 9. Hello? Are you with me? John chapter 9 and verse number 35. Ito po yung pangyayari na meron po ditong kausap ang Panginoong Jesus na isang lalaking bulag. John chapter 9, verse number 35, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Now, ano pong usapin? Ang usapin po rito, Dost thou believe on the Son of God? Ikaw ba ay nananampalataya sa anak ng Diyos? Verse 36, he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? Sabi ng lalaking ito, Panginoon, sino siya? Upang ako'y manampalataya sa Kanya. Verse 37, and Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and is he that talketh with thee. Sabi ng Panginoon sa Kanya, ako itong nakikita mo, at ako siya itong nagsasalita sa iyo. At sabi ng lalaking ito, and he said, Lord, I believe that thou art the Son of God. And what his response, the kanyang pananampalataya sa Diyos. The Bible says, look at the Bible says, what is response? What is the evidence of his belief to the Lord Jesus Christ that Jesus Christ is Son of God? Ano po ang kanyang response? And he what? Worship him. Do you understand, mga kapatid, that it is your faith that will drive you to worship God? Ang pananampalataya mo sa Panginoon, your belief on God, ang siyang magtutulak sa iyo, ang siyang magdadala sa iyo sa pagsamba sa buhay at totoong Diyos. Kaya nga po, kahit hindi mo kayayain, kahit hindi ka pilitin, kahit hindi ka kaladkarin pasimbahan, it is your faith that will drive you to worship God. Wow! Kaya nga yung mga nagsasabing, naniniwala, nananampalataya sa Diyos, pero ang hirap mapunta simbahan ni magsimba. Posible yun. Because the evidence of your faith in God is you will worship Him in spirit and truth. Kaya nga po, it is faith that drives us to worship Him. Kaya napakaganda yung theme, napakaganda yung vision this 2025. Tumama na ako, 2025. Nakabawi din. Totoo yan. Pananampalataya talagang magpapatakbo sa atin. Amen? Pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, kapag totoong pananampalataya mo, walang ulan-ulan yan. Amen? Walang layo-layo yan. Kahit masamang pakiramdam, sige lang, hanggat kaya. Amen? Kahit walang pamasahe, gagawa ng paraan yan. Amen? Sapagkat ang nagtutulak sa iyo, pananampalataya mo sa Diyos. Pero tingnan mo yung mga tao na walang faith o kaya ang pananampalataya nila sa Panginoon ay humina na. Weak faith. Ang dami ng dahilan. Nagkakaroon ng lagnat pag malapit na mag-service. Tama? Pero pag ang faith niyan is strong, bira. Amen? Wala yung baha dyan sa gilid. Tingnan mo, minsan nalilate tayo pumunta rito kasi baha dyan. Amen? Nung Wednesday nga, saan ka nakakitang lapit-lapit, naka 4 wheels pa kami papunta rito. Oh, first time yun. Amen? Ilang meters lang. Bakit? Baha eh. Oh, ang taong may pananampalataya, gagawa yan ng paraan. Hindi dahilan. Para lang sumamba. Amen? Sa Diyos na sinampalatayaan. Amen? Are you listening?
Kaya nga po, ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, ang pagsimba, ang pagsamba, ito ay kagalakan, it is a joy and peace. Amen. To believers to worship God if we are driven by faith in Him. Kaya tingnan niyo po, yung taong may pananampalataya pag nagsisimba, masaya yan. Amen? Hindi ginusot ang mukha, kundi masaya. So that's the first that we can see here, what faith does. Faith drives us to worship Him. Again, hindi usapin na pag-usapan pa o hindi po kabigatan ang pagsimba at pagsamba sa Diyos kung may tutukang pananampalataya. Because your worship is the proof, the evidence of your faith in God. Number 2, look at the Bible says in verse number 5 and 6. Hebrews chapter 11, verse number 5 and 6, by faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony, notice the word, that he pleased God. Amen? Verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So what faith does? Faith drives us to please God. Faith drives us to please God. Ito si Enoch. Si Enoch, mga kapatid, ay sabi ng Bible sa verse number 5, that he pleased God. Sabi ng Bible, si Enoch was translated. Hindi niya naranasan ang physical na kamatayan sapagkat siya kinuha ng Panginoon, sabi ng Bible. Pero ang sabi ng Bible, that he pleased God. Kaya in-emphasize dito, mali, sabi ng Bible, without faith, imposible na malugod ang Diyos. Amen? So what drives us? Amen? Para malugod ang Diyos. Faith. Pananampalataya. Maging itong, sabi ng Bible dito po sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith is impossible to please God. Kaya nga po, itong buhay ni Enoch inspires us to have a deep relationship with God and seek Him in all aspects of our life. Ang maganda dito, dapat matutunan natin na magkaroon tayo talaga ng malalim na relasyon sa Diyos. Na habang tumatagal ka bilang Kristiyano, ay mas lalong lumalalim, tumitibay ang relasyon mo sa Panginoon, and you must always seek Him in all aspects of your life para malugod mo ang Panginoon. Kaya mo nakikinig? Kaya nga makikita natin dito sa Hebrews chapter 11 verse number 6, may dalawang bagay po rito that anyone who wants to come before God must believe that He is. He is what? God is existing. Amen? Paglalapit tayo sa Panginoon, dapat we must believe that He is existing with acknowledgement His power and presence in our lives. So we have two things here na matututunan natin every time na lalapit tayo sa Panginoon. Una, God is existing. Pangalawa, God is a rewarder. The Bible says that God rewards those who sincerely seek Him and acknowledging Him that He is actively involved in our lives. Dapat makita natin yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung gawa natin. Amen? Lalo na pag tumatagal na tayo sa church, tumatagal na po tayo mga kapatid sa ministry. Amen? Sometimes na nakikita, hindi na yung ang Panginoon, hindi na yung gawa ng Panginoon, kundi gawa na natin eh. Kaya nga po, ma-remind tayo ngayong gabi that ano man ang gagawin natin, dapat i-acknowledge natin ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Sa Proverbs chapter 3, verse number 5 and 6, di ba? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Alam niyo yung kagandahan pag in-acknowledge natin ang Diyos, malulugod ang Panginoon eh. Tama? And even in small things, let us always acknowledge God
acknowledge Him na siya ang may gawa ng lahat, hindi tayo. Kasi wala namang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Wala naman tayong magagawa. Tama po? Kaya nga, lahat ng bagay na nagagawa at nakikita natin, yan ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga po ito nakikita natin dito sa CBBC San Pedro, ito'y gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Are listening? So, kaya nga po mga kapatid, bilang Kristiyano, let us understand that faith is very important because it will drive us to please God. Amen. Ang sabi ng Bible, ano man ang gagawin natin, dapat nakakalugod sa Diyos. Amen? Alam nyo ba, mga kapatid, na ang meron lang strong faith ang pwedeng makapagbigay ng glory sa Diyos? Amen? Buksan po natin Romans chapter 4, verse number 20. Kung meron man tayong goal na i-strengthen sa buhay natin, hindi yung ating minsan ang mga young people ang pinapalakas yung muscle. Hindi yung pananampalataya. Tingnan niyo po. In Romans chapter 4 verse 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Sino nakakapagbigay po ng glory sa Diyos? Those people that have a strong faith in God. Alam nyo ba ang usapin sa buhay Kristiyano? Only the strong will remain? Amen. Mukhang tahimik Only the strong in faith will remain. Maraming batas, maraming laban sa buhay Kristiyano. Andyan lahat ang laban sa buhay natin. Amen? Are you listening? Maraming temptations, maraming bagay na gagawin ng kaaway para alisin tayo sa gawain ng Diyos. But only strong men that have a great faith in God will give glory to God. Amen. Kaya nga maliwanag ang sabi ng Bible, was a strong in faith, giving glory to God. That's why, let us be encouraged tonight. Kung meron man tayong bigyan dapat ng pansin, na palakasin, patatagin, pagtibayin, ay yung pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, let us maintain our Bible reading. Let us maintain our devotion. Amen. Always have a humble spirit, a humble heart to listen to the Word of God, because the more you listen to the Word of God, faith comes and you can have a strong faith. At kapag may pananampalataya ka sa Diyos, you will keep on giving glory to God. Because it is your faith that pleases to God. And make it sure, ano man ang ginagawa natin dito ay dahil tulak ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. But make it sure that ang nagtutulak sa iyo, amen? Yung nagpupush sa iyo, nagmo-motivate sa iyo, na gawin mo yan is because of your faith in God. And number 3, look at verse number 7. Hebrews chapter 11, verse number 7. By faith, Noah, being one of God, of thanks not sin, as yet, notice the word move with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, became heir of the righteousness which is by faith. Verse number 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance. Notice the word, obeyed. Obeyed. Number 3. What faith does? Faith drives us to obey God. Natinan niyo po si Noah. Hindi niya alam kung ano yung baha na yan. Hindi niya alam kung ano yan. At sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, magkakaroon ng baha.
Pinagawa siya ng ark. Amen? Hindi niya alam kung ano yun. Pero sabi ng Bible, by faith, Noah moved with fear. Si Abraham, amen? He was called, he responds to the call of God and obeyed God by faith. So what? Ano po yung nag-drive sa kanila para sumunod? Pananampalataya. Are you listening? Si Abraham, maganda ng kanyang kalagayan, pero tinawag siya ng Panginoon, pinapunta sa isang lugar, sapagkat mayroong great plan ng Diyos sa kanya. Amen? Are you listening? Ang sabi ng Bible, by faith, Abraham obeyed. So make it sure, the great lesson tonight is make it sure your obedience is because of your faith in God. Hindi dahil tinulak. Amen? Kung sino-sino sa'yo nagtutulak dito eh. Mga Bible students, sino nagtulak sa'yo para maging Bible student? Who push you? Who drives you to surrender your life and enter to the Bible college? Who push you and what drives you? Make it sure it is your faith in God that drives you to obey God's calling, or else you will quit. Hindi madaling sumunod. It's hard to obey God without faith. Mahirap sumunod doon sa Diyos na walang pananampalataya. Yung susunod ka lang para gumaya, nako, di ka tatagal. Gaya-gaya ba? Gaya-gaya po tumaya. Mahirap. Amen? Kaya nga po, makikita natin dito, alam nyo, pag sinabi kasi dapat maintindihan natin yung sinasabing obedience. Alam nyo, pag sinabing obedience, hindi ito madali. That's why, kailangan ng pananampalataya sa Diyos. Kasi pag sinabing obedience, it involves trusting and following God's commands, following God's principles, following God's guidance without hesitation. That is obedience. Yung susunod, ito'y kailangan mo magtiwala at sumunod sa utos ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos, sa guidance ng Panginoon, na walang pag-aalinlangan. No retreat, no surrender. At matindi ito. Pag sinabing obedience, it involves submission to God's will and aligning yourself to God's plan. Mahirap ang magsunod. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, because when you say obedience, it involves submission to God's will and aligning yourself to God's plan. May plano ka? Ang ganda ng plano mo rito. Talagang nakakamada. Amen? Tinawag ka ng Diyos. Amen? Ang iba sa atin, marami ng plano eh. Talagang silyado pa. Pambihira, no? Pero dahil tinawag ka ng Panginoon, and you believe in God, you believe the promise of God, you will obey God by faith. Amen? Alala ko noong 2004, amen? Rating ko ang Pangasinan, para lang magbisita sa aking kapatid, asawa ni Pastor Jojo Handig. And after 2 weeks, balik talaga ako sa Cavite for my commissionship sa Philippine Army sa 2nd Lieutenant. Pero nagbagong lahat. Pagdating ko kasi, pinakain kagad ako ni Pastor ng bangus. Baka yun na may gayuma. Tapos makakain nun, nakakalbo pa ako nun eh. Pero nagpakalbo ako, hindi talaga ako kalbo. Nagpakalbo lang. Kasi papunta ako ng training eh. Tapos sabi ni Pastor, samahan mo ako, attend muna tayo ng camp. Ay di attend man ng camp. Siyempre sunod. Bakit pagdating doon pambihira? Talagang grabe ang tama. Kinausap ako ng pastor, sabi niya, pag di ka nagsuko ng buhay, may panawagan ka. Pag di ka nagsuko ng buhay, putol yung isa pa mo. Putol isang pa. Anong halaga ko niyan? Nakausap ko na naman nun, isa. Nalala ko yung si Pastor Talaber nun, yung matanda. Sabi niya, alam ko may panawagan ka, Brad eh. Pag di ka nagsuko ng buhay, putol yung paa mo. Naku, dalawa na. Sabi ko, walang silbi ako niyan.
So yun, by the grace of God, amen, by the conviction of the Holy Spirit, I remember it was April 20, at 10:45 in the morning, no service. I kneeled down to the altar and I said to the Lord, Lord, I surrendered my life. I will respond to your call. Iniwanan ng pangarap, iniwanan ng profession, iniwanan ng pangarap para sa magulang by faith. Malaman mo, wala silang kinakain sa kabikulan, amen? Pero sige lang, sunod lang sa Panginoon. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po ang aking panalangin na bago niyo po kunin ang aking mga magulang, ay gusto ko pong makita nila na tama ang desisyon ko na sumunod sa iyong kalooban at makita nila na ikaw'y totoong Diyos. At salamat sa Panginoon. Bago kinuha ng Panginoon aking tatay, nakita niyang gawain sa Urdaneta. Kuhay, mga kapatid, sa pagsunod, kailangan ng pananampalataya. Ngayon, by the grace of God, mahigit 20 years in the service. By the grace of God. Keep on obeying God by faith. Yung ginagawa po doon sa Urdaneta, amen? We are building a new worship place. Ang floor area is 325 square meters. Tapos na po, Pastor, yung biga. Biyaya ng Panginoon, sa Monday, angat kami ng 3 meters. Tapos, last na po doon, magtatrases na. By faith. Sabi nilang mga taga doon, saan kayo kumukuha kayo ng pera? Siguro nakahukay kayo dyan. Ang nahukay namin puso negro. Na linipat sa kabila. It is by faith. Lahat naman ay sa pananampalataya. Sunod lang. Kaya nga po, ang blessing dito mga kapatid, tandaan niyo po, to believe is to obey God. Faith comes then, obedience follows. Tandaan nyo ito, it is hard to obey without faith in God. Pero tatandaan nyo po ang blessing dito, there is always a blessing in obedience. May pagpapala lagi sa pagsunod. Kaya sunod lang ng sunod. Sabi ng Bible sa Deuteronomy, chapter 11, verse number 27, blessing! Blessing. Paano magkakaroon ng blessing? If you obey. If you obey the commandments of the Lord your God. Pero pag hindi ka sumunod, it is a curse if ye disobey. Alam niyo po, mga kapatid, pag nakita ng Diyos ang pagsunod mo sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. It was so happened also to Abraham. Abraham obeyed God by faith and God blessed him. Amen? Are listening? Ganon din tayo. Kaya kayo mga nagsuko ng buhay sa pagsunod lang, kahit nahihirapan. Alam nyo how to overcome hardship in training? By faith, obey. Alala ko po, nung ako po'y nasa Urdaneta ng 2005, we started the work there as, ang akala ko worker lang ako. Masarap maging worker, di ba, Sir Jess? Sunod lang ng sunod. Sanay naman akong sumunod eh. Pero isang araw ako pala magpapastor, kaya nung ino-organize na yun, pinagpipre ni Pastor Edna, pambihira sabi ko, pastor talaga ako? Amen, 2015. Sabi ko, pero di pa mapaniwala. Pero nung inordain na ako ng 2018, doon talaga umiyak, Pastor. Sabi ko, Panginoong Pastor na talaga ako. Kasi kung ako tatanungin talaga, hindi ko naman sukat akalain eh. Pero tandaan nyo mga kapatid, naalala ko noong 2010, sabi ng aking pastor, Pastor Joe Handig, kailangan mo ng formal training. Punta kita sa Bible School, doon sa alma mater ko. Dinala ako dito. Oh. Aral dito, 4 years. Sunod lang. Kasi kung di ako sumunod, siguro ngayon, pambihira, marami nang galit sa akin kasi hindi ako marunong kung paano mamuno sa simbahan. Ang alam ko, pag hindi ka sumunod, talagang may tama ka. Amen. Ang ginagawa ko nung 5 years pa, hindi pa ako nakapag-aral sa Bible School, ang pag-train doon sa mga worker, 20 na full-time, umaga, 4:30, naka-formation, nag-army dasin. Ayun ang alam ko eh. Amen? Okay, humanay. Walang pagalaw-galaw dyan O, di ba? Our first exercise is high jumper. 4 counts and 30 good repetition. Pati babae. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Our next exercise is 4 count push-up. 4 counts and 30 good repetition.
4 counds po siya, must be done in this manner. Must in command, exercise. Ala, banat! Sabi nung isa, ano kitang pinasok natin? Simbahan ba ito, kampo? Nakita ni pastor, salamat na lang kay may pastor. Amen? Kung walang pastor, pambihira, iwan ko lang. Amen? Dinala ko dito, pastor. Yung training, tinuruan dito, paano magpasto, paano maglumawak ng gawain, paano tamang katuruan, paano pagpipreach. Amen? Teacher ko pa si Ma'am Beata kung paano mag-speech na minsan sabihin mong galit ka na rin. Amen? Wow. You see? Tinuruan dito. Sunod lang. Nung ako'y 4th year na, sabi ko, nahirapan na ako. Maghinto muna ako. Sabi sa akin ni Pastor Joe, pag nag-quit ka, naku, huwag kang mag-quit. Ulit-ulitin mo yan. Tuloy! Sa biyaya ng Panginoon, 2014, nag-graduate. April 16, 2014. Uwian yun mga kapatid. Sa bus. 6 to 7 hours a week. Monday. Sunday night, biyahe punta rito. Pagdating mo dito, punong-puno sa dorm. Siksik ka na lang doon sa gilid. Tapos Wednesday, uwi na ako. Minsan, minsan di na ako nakakapasok sa Proverbs kay Proverbs kay Ma'am Del. Pedagogy pa, amen? Pero at least ma'am ngayon apply sa mga anak kong pedagogy, amen? Alam ko na kung paano rebuild yung bata. Pag umiyak na walang dahilan, tuluyan muna. Para may dahilan, amen? Di ba? Kaya yun ang sa aking anak, ba't umiyak? Anong dahilan mo? Wala po. Sige, halika dito, tutuluyan kita. Pak! Adi, may dahilan na siya umiyak. Amen? Kaya nagtataka sila, bakit ganyan mga anak nyo? Sabi, pag ano kanya, di tuluyan. Amen? Pero salamat sa Panginoon, sunod lang. Sunod na walang reklamo. Obey and never complain. Follow and follow until you follow no more. And there's a blessing, there's always a blessing in obedience. The key of all blessings is obedience. Amen? Pag sumunod tayo, sabi ng Joshua chapter 1 verse number 8, di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. And observe. Lahat na nakasulat yan, sundin mo yan. Amen? And I will make thy way prosperous. And I will give thee what? Good success. Paano nangyayari yun? Sumunod. Kaya kung ngayon di ka marunong sumunod, nareklamo ka, don't expect na i-bless ka ng Diyos. But make it sure that your obedience is driven by your faith in God. Kasi kung hindi ang pananampalataya mo sa Diyos ang nagtutulak sa iyo, nagpupush sa iyo, nagmo-motivate sa iyo na sumunod sa Panginoon, someday, you will quit. But if your faith ang magdadrive sa iyo into obedience, sabihin ko sa inyo, kahit anong sabihin nila, kahit anong failure yan, kahit anong pagkakamali yan, babangon ka at dudurugin mo sila. Hindi, babangon ka at tutuloy na susunod ka. Amen? May pangako ang Diyos, the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Just obey by faith. And then the last, madali na ito. Hebrews chapter 11, verse number 11. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Alam natin po, si Sarah at Abraham, walang dating anak, but nag-pray sila sa Panginoon. But after many years, by faith, nagkaroon sila ng anak na si Isaac. So what faith does? Number 1, faith drive us to worship. Number 2, drive us to please God. And the third, drive us to obey God. And the last, faith drive us into an answered prayer. Faith drives us, amen, into answered prayers. Ito si Sarah at Abraham. Matanda na sila. Wala silang kakayahan mga anak. Pero sa pananampalataya, amen?
Sabi ng Bible ay talaga naman nagkaroon pa sila ng anak. Sinagot sila ng Panginoon. Amen? Are you listening? Sapagkat, ang maalala nyo po, we're not stay so long in Genesis chapter 15, verse number 2 and 3, humingi si Abraham ng anak. Amen? In Genesis chapter 18, verse number 9 hanggang verse number 15, makikita po natin doon yung kasagutan ng Panginoon sa kanilang panalangin. Amen? Kaya nga po, makikita natin sa salita ng Diyos, sa pananampalataya, ito yung magpupu sa'yo, magdadala sa'yo sa kasagutan sa iyong pananalangin. Kaya nga po, ano sabi ng Bible sa Matthew 21? Let's turn the Bible quickly. Matthew chapter 21, please, and verse number 21 to 22. Are you with me? Sabi ng Bible, Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye will say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask, and prayer, what? Believing. And what will be the result? Ye shall have, ye shall receive. So, anong kailangan sa pananalangin? Faith. Pananampalataya. That's why it is faith that drives us into answered prayers. Amen? Pananalig sa Panginoon. Kaya, kung meron ka mang dapat pagkaingat-ingatan na kailangan mong bigyan ng halaga, ng pansin, yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Lagi mong tignan yan, baka nanlalamig na yan. Baka humihina na. Amen? Pastor, pwede ba manghinang pananampalataya? Oo naman. Naalala niyo po yung account doon sa kay Pedro? Na sabi ng Panginoon, nakikinig po ba kayo? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, Satan have desired of thee. Amen? Gusto kanyang silain. But I pray for thee that your faith fail not. But when thou art converted, strengthen thy brethren. So there is a tendency na pwede pala yung pananampalataya ng isang mananampalataya ay maging mahina. Kaya nga, anong naging resulta? Sumusunod si Pedro pero malayo sa Diyos. Sumusunod na dinidinay niyang Panginoon. Hanggang tuluyan na tumalikod sa Panginoon. Pero alam niyo kung bakit siya nakabalik sa Panginoon? Kasi pinanalangin siya ng Panginoon. Sabi, I pray for thee. Kaya maganda kapatid, ang gawin ng bawat Kristiyano ay ipag-pray ang bawat isa ng pananampalataya ay tumibay. Amen? We don't want criticism. We don't want condemnation. We want prayers sa bawat isa to strengthen our faith. Kasi hindi lahat ng panahon malakas tayo. Hindi lahat ng panahon strong tayo. Darating ang panahon, we can be weak in our faith. But praise the Lord, may recovery ng pananampalataya. But listen to this, if you want to recover the strength of your faith, keep on listening to the Word of God. Hindi ka marirevive sa salita ng backslider. Marirevive ka sa salita ng Diyos na ipinapangaral sa likod ng pulpitong ito. Amen. Oh, mga kapatid, listen to this. Faith has a power to see God's miracle. Faith has a power to see the impossible things. Because the Bible says in Luke chapter 1 verse 37, ano sabi ng Bible? For with God, nothing shall be impossible. Yes, doon sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Pero as I end this message, I would like to encourage mga kapatid sa Panginoon. Parang ating pananampalataya ay patuloy na manatili, magtumibay. Let us keep our focus, our attention to the author and finisher of our faith. As the Bible says in Hebrews chapter 12, verse number 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Keep on looking on Jesus. Not looking on anybody.
Huwag kayong tingin-tingin, huwag niyong pansinin lahat yan. Just keep on looking on Jesus. Because He is the author and finisher of our faith. This is our faith na binigay sa atin ng Panginoon. Keep your faith because your faith, our faith will drive us to obey God, to worship God, to please God, and to an answered prayer. Maraming salamat po Diyos sa mensahe na pinagkaloob niyo po ngayong gabi. Tulungan niyo kami na magkaroon kami lagi ng humble spirit, a humble heart, willing to listen to the Word. Salamat po Diyos sapagkat may salita po kayo ng Diyos na naririnig po dito sa likod ng pulpito. Laging nag-aalingaw-ngaw ang salita niyo po through the preaching of the man of God. Salamat po sa panahon.